Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, huli ang sabuatan. Lahat nagulat at tinapos na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa malalabaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Ralph Recto. Yan mga kababayan, no? Ito po nasa thumbnail natin, si Ralph Recto. Nakangiti, mukhang greedy face, no? Ito po mga kababayan, ang balita mula po sa Radyo Pilipinas. Budget ng bansa kinilala sa pagiging mas transparent. Nako po, saan banda ang tanong, no? Umangat ang antas ng transparency at pananagutan ng Pilipinas sa paggamit ng pondo ng bayan ayon po sa International Development Partners. Batay sa pinakabagong Basic Public Expenditure and Financial Accountability Assessment Report, nako po, ipinakita ng bansa ang makabuluhang pag-unlad sa public financial management. Transparency. Kung hindi nga kayo mabubuko sa mga insertion ninyo, di ba? It's about budget, yung mga insertion, di ba? Tapos sasabihin nyo, kinikilala tayo sa pagiging transparent. Baka iba yata yung isinubmit ninyo ng mga data, di ba? Bakit ito bang mga international development partners na sinasabi ninyo ay hindi ba nanonood ng mga balita dito sa Pilipinas na kung saan, no? May investigasyon nga diyan sa PhilHealth. It's about financial yan. Sa Maharlika Fund, wala na tayong PDIC, mga kaubayan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, transparent kayo. Kung hindi nga, nabuko yung 2025 National Budget or GAA ng 2025, di ba? Na may matitinding insertion na inilalagay. Tapos sasabihin niyo transparent ang bansang Pilipinas, may pananagutan. Siyempre, pananagutan talaga ninyo yan. Pagdating ng panahon, Ralph Recto, no, talagang pananagutan nyo yan. Mga ginagawa ninyo, transparency, kinilala ang Pilipinas sa transparency. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong sa President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, we still have a drug problem. Wala naman kayong ginagawa. Paano matatanggal yan? No? In this country, sabi ko, hulihin nyo yung malalaki at puntahan ninyo kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. Ayan mga kababayan. Isa po ito mga kababayan sa naging marching orders ni President Bongbong Marcos Jr. kay bagong Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ang paghuli sa big-time drug personalities sa bansa. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At dahil nga po dito sa mga gagawin nila, di ba si Torre, aresto daw ng aresto ang gagawin nila, no? Paramihan ng aresto. Dahil nga po riyan mga kababayan, sa buhatan, hindi naman sa buhatan, nakipag-usap sa CHR, Commission on Human Rights. Nasaan na yun? Ito, Commission on Human Rights. Sabi po dito mga karibu natin sa Philippine News Agency, President Ferdinand Marcos Jr. has instructed the Philippine National Police to coordinate with the Commission on Human Rights, underscoring the importance of protecting civil liberties and safeguarding the rights of all Filipinos. The President put primacy on ensuring lawful
police operations and upholding human rights. Yan mga kabayan, nakipag-usap na po sila sa human rights, no? Marcos to PNP work with CHR protect human rights. Ito ang hindi naman sa sinasabi kong this is the first time, no? Pero bihira tayong makapag share ng ganitong perspective, di ba? Na biruin mo, human rights, makikipagtulungan sa mga pulis. Di ba ang mga human rights, kilala po natin yan di ba? Taga-protekta lang po yan ng mga ng mga addictos, ng mga biktima umano, di ba? Walang pakialam ang human rights yata sa mga nabibiktima. Yung mga nambibiktima, yun ang pinoprotektahan nila. Hindi ibig sabihin nito mga kabayan saan lulugar ang human rights, no? Kung doon sila or dito sila. Hindi yan nga pong iniisip ko mga karibin natin. Ito ay opinion lang naman. Walang walang sort of evidence, no? Ito ay opinion lang po natin. Saan lulugar ang human rights, no? Sino ang kakampihan nila sa pagkakataong ito? Di ba? Sapagkat nakikipagtulungan ang gobyerno sa kanila. I'm not saying na mali po ang ginagawa nila. What I'm trying to point out mga kabayan, kasi kilala po natin ang human rights. They are very, very silent, no? Pagdating po dito sa mga biktima. Pero pagdating naman po sa mga nambibiktima, doon po sila kumakampi, no? Correct me if I'm wrong mga karibin natin, pero yun po ang nakikita ko Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan pa po natin ito. Ito talaga, pag nagsasalita ang ating presidente, kinakabahan tayo pag mga ganitong statement po ang lumalabas. Ito, mga kabayan, Marcos hindi makikialam sa hiling na interim release ni Duterte. Yan na naman tayo Pag ayon po ito kay Undersecretary Claire Castro. Hindi umano makikialam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O ang palasyo sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release sa isang di pa pinangangalanang bansa. Yan mga kabayan, no? Hindi makikialam. Nung una nga, hindi pa inuhuli si former President Duterte, sabi nila hindi makikipagtulungan. Nung hindi pa nai-impeach or hindi pa nai-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara, sabi the President has no hand, no? Hindi rin makikialam dyan sa impeachment na yan. Lahat po ng sinasabi ng Presidente, no? In regards to the Duterte, no? Palaging kabaliktaran po ang nangyayari. So, eto, hindi na naman po makikialam sa hiling na interim release ni former President Duterte. Ano pong inyong masasabi diyan mga kabayan? Nakikita niyo na po ba yung kahihinatnan, no? Or magiging result or magiging future baga, di ba? Kasi palaging parang nasosolve na natin yung pattern, no? This is the pattern. Pag nagsalita po ang presidente ng ganito, kabaliktaran po ang mangyayari niyan. Di ba? 5,500 flood control projects, tapos na. Finact-check po ng bagyo, wala naman pala. Binangga pala ng barko. Anyway, what I'm trying to point out, kabaliktaran na po ang nangyayari. Okay? Ito po mga karibin natin, pasadahan din po natin sa Jose Castro. Sabi po dito ni Castro, confidential funds ni na Duterte at Marcos magkaiba ayon sa Malacanang. Oo nga, talagang magkaiba. Sa figure pa lang, magkaiba na. Because 125 million and 4.5 billion. No? You know what, hindi ko alam kung saang parte ng confidential ang magkaiba po sila. Pag sinabi kasi natin, ibig bang sabihin, pag confidential fund ng Pangulo, it is very confidential? I mean, the word confidential is being applied, no?
Pero pagdating po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, confidential, the word confidential, iba po ang meaning? Ganun ba yun, Castro? Kasi sabi mo magkaiba po ang confidential ng Pangulo at ng Presidente. O, alam namin yun, magkaiba. 125 million and 4.5 billion. Ngayon, saang banda ng confidential ang magkaiba sila? Pag sinabi natin confidential, it is supposed to be not to be disclosed, no, sa publiko. At yun ang ginagawa ninyo dito sa confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. While dito po sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, confidential, the word confidential, the meaning of the word confidential is not being applied. Diba? At saka na-set up nga lang eh. Diba? Vice President Sara Duterte is being set up dito po sa 125 million na galing naman din po sa Office of the President. No? Late na po kasi ibinigay. So, kailangan gastusin kasi ibabalik din sa National Treasury. Yan mga kabayan. Wag po natin kalimutan yan na na-set up lang po dito si Vice President Sara Duterte. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin itong si Risa Hontiveros kasi nagmumukhang ob-ob. Nagmukhang ob-ob si Risa Hontiveros. Ito mga kabayan, ang balita, no? Mula po sa GMA News. Sabi po dito na Risa Hontiveros, no? Hontiveros urges BP Sara to respond to Senate summons. Paano siya naging ob-ob? Ito po ang balita sa GMA News mga kabayan. Senator Risa Hontiveros on Tuesday called on Vice President Sara Duterte to provide an answer to the writ of summons issued to her by the Senate Impeachment Court last Wednesday. To recall, Duterte has given a non-extendable period of 10 days starting June 11. Ano pa lang tayo ngayon? 18, no? Kahapon 17 mga kababayan. To answer to the article of impeachments against her. So, paano natin nasabing nagmukhang obob? Isipin mo gusto mo agad mag-respond yung si Vice President Sara Duterte. Where in fact, no, sinasabi po dito, no, na 10 days period, no? 10 days na ba? Nag-10 days na ba? Risa Hontiveros. Wag mong yan eh. Ang sabi nga dito sa post ng wala na finish na page, no? Sabi po dito, iba talaga mag-isip ang di abogado. Oo nga, no, mga kababayan. Hindi kasi abogado itong si Risa Hontiveros, kaya ganito ang mindset mga kababayan. Pag sinabing pag kung ano yung naisip niya kahit meron 10 days pag sinabi niyang eto talagang gusto niyang gawin eh. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nako po. Yung spokesperson ng House of Representatives na nadali, no, ni Senator Jinggoy Estrada. Ito, pakinggan po natin to. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tahasang nahuli mismo at tinawag na sinungaling na President Pro Tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada, ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante. Sa aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay pa nito, pinatutsadahan ng President Pro Tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada ang abogada na si Princess Abante na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay
sa mga isyu. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sinungaling yan at saka kabago-bago lang yan, hindi nag-research yan. Ito ang tahasang pahayag at matinding belta na Senator Jinggoy Estrada sa bagong House spokesperson na si Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislative wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon pa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa nasabing panukala. Matapang na bumwelta si Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprubahan ang panukalang 100 pesos legislative wage increase. Katunayan mismo, economic team umano ng Palasyo, Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng mga nais ng mga kongresista sa Kamara. Si Senator Jinggoy Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor, nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Dagdag buwelta pa ng senador na si Jinggoy Estrada at may matinding ibinunyag ito sa publiko na kung talagang anya seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat i-adapt na nila ang version ng Senado. Namin pinagdadamutan yung mga workers. I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Nick Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises, pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before sinidie? Bakit? Di, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila, tapos isisisi nila yung Senado? That's not right. Hindi naman tayo pwedeng tumaas ng 100 dahil pag ginawa mo 200 dyan, alam mo, our economy will collapse. Hindi might collapse, will collapse. Dahil kawawa naman yung mga... So yan mga kababayan, ito palang pinapasa nilang batas na 200 pesos sa wage hike mga kababayan ay posibleng masabutahe, no? Ang ating ekonomiya. Diba? Economic sabotage. Dahil magkukulaps nga ang ating ekonomiya kapag yan po ay ginawa. Ano po ang inyong masasabi? Gusto lahat naman po tayo ay entitled na mag-komento, no? At magpahayag ng ating mga opinion. So ano po mga kababayan, sa palagay niyo po ba? Tama po ba itong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada or tama po itong si Abante ng House of Representatives? Yan mga kababayan. Ano po ang inyong komento? I-comment nyo lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.